sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahiya. Iyan po natin ang mga banal, tuloy po Diyos. Muli, narito kami sa aming pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Liwanagan mo sa amin ang iyong katwiran at pagliwanagin mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga salita upang maging gabay sa aming mga paglilingkod, sa aming kalakasan, sa pananampalataya, at upang kami, O Diyos, ay magsipagtagumpay sa anumang pakikipagbaka na aming haharapin sa pananampalataya man o sa buhay man na ito. Sapagkat Ikaw, O Diyos, ang sa amin ay nagpapala isang mabuting bagay na iyong pinagkakaloob sa iyong mga lingkod. At iyong ipagkakaloob ang isang mabuting bagay sa mga nagsisiri sa iyo. Narito kami, O Diyos, at tinutupad ang iyong mga salita. Declares that we love you, Lord. Kaya aming tinatagubilin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bagay. At gawa malubos ang kagalakan sa amin habang kami nagpapakasaya sa iyong presensya at sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, sa iyong lahat na pangalan ng Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ay binasa ko ang muling verse ko ay Romans 10:11. Pagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanyang nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen? Napaka-simpleng pahayag. Palagi na natin naririnig. Kaya na natin i-recall sa mga panahon na tayo ay nangangailangan ng katunayan sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi humihiya. Amen? Ang pananampalataya ay hindi humihiya. Kaya sa atin, ang mga sumasampalataya sa Panginoon, panghawakan natin ang salita nito ng ating Panginoong Kristo. Ang sino man sa Kanya sumasampalataya, nagsisisampalataya, ay hindi mapapahiya. Amen? Maraming mga bagay na tayo ay dumudulog sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kailanman hindi tayo nito ipapahiya. Our faith to God will not turn us down. Amen? Kumbaga, ang ating pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo, mayroon at mayroong kaganapan. Mangyayari at mangyayari. Amen? So, hindi natin kukwestiyonin ang salita ng Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. Amen? Baka mamaya maging kagaya tayo ni Jacob. Sa bagay sa Jacob, hindi siya nalumbat sa Diyos, nakipagkatwiranan lang. Iba ang panunumbat at iba yung makikipagkatwiran ka sa Diyos. Kasi pag nanunumbat ka, parang ano na sinasabi mo mali na Yan ang panunumbat. Mali ka na, mali na talaga. Mali na yun, mali na to. Pag nanumbat ka sa Diyos, parang sinasabi mo, hindi naman totoo ang salita ng Panginoon, hindi naman totoo ang salita ng Diyos, hindi naman pala totoo na pag ikaw sa sampalataya ay hindi ka mapapahiya. That's panunumbat. Pero yung pangatwiran sa Diyos, parang bang dinadala mo yung salita ng Diyos na pinaniniwalaan mo sa Kanya rin para gawin sa'yo pabalik ng Diyos. Ganun ang nakikipagkatwiran. Meron kang katwiran na binabalik mo lang sa Kanya. Amen? Kaya sa atin, magsaliksik tayo ng maraming bagay sa banal na kasulatan. Sapagkat sa panahon ng pangangailangan, pwede mong ikatwiran yun sa Diyos. Amen? Si Hope,
No? Basahin niyo ang Job. Maraming bagay na nakipagkatwiranan siya sa Diyos. Parang panunumbat. Pero hindi siya panunumbat. Kasi may katwiran naman si Job. May katwiran talaga si Job sa parang paraan. Nagtapat siya sa Diyos. Nanampalataya siya sa Diyos. Hindi siya gumawa ng anumang masama sa kanyang kapwa. Ganon si Job. And dapat lang na mga tuwiran siya sa Diyos. Bakit siya inalisan ng mga bagay na yon? Samantalang hindi naman siya nagkulang ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Tayo dapat lang minsan paguhin ng Panginoon. Kasi nga, minsan nakakalimot tayo. Minsan may mga gawa tayong hindi naayon sa Panginoon. Minsan may mga bagay. Salamat sa Diyos at meron pa rin siyang pagpapalo. Meron pa rin pagpapalo ng Panginoon. Di ba, brother? Kasi nga, balikan natin ang kasulatan. Iniibig ng Diyos ang kanyang mga pinapalo. Kung hindi ka na pinapalo, matakot ka na. Amen? Talagang siguro may bukas pang bintana para sa iyo. Bintana. Gawin na natin, sige, pintuan. Bukas pa ang pintuan para brother ako. And nagkwento nga rin sa test, dati rin ginagamit sa instruments. Ano? Dati siya. Singer ka rin ba? Practice ka ng spiritual songs. Yung anak ko, magaling umami. Mag-do it kayo. Pa-bless kami, mapagpala kami ng pagkanta ninyo. Tuloy ng Panginoon. Nasa na tayo. Nasa tayo. Amen. Nasa na ba tayo? Kaya ating panampalataya sa Panginoon. Yung paano? Okay. Salamat sa Diyos at meron pa rin mga pagkakataon na minsan pinapalo tayo upang ituwid tayo. Amen? Upang turuan tayo ng Diyos. Amen? Upang turuan tayo ng Diyos. Maliban na lamang pag hindi alam mo sa sarili mo na hindi na tama ang ginagawa mo sa Panginoon sa harap ng Diyos, tapos wala ka ng palong nararamdaman, yun na talaga, matakot ka na. Amen? Matakot ka na sa mga bagay na yon. At pagsisihan mo na ang mga bagay na ginawa mo. Dahil baka itinakwil ka na ng Diyos. Amen? Baka itinakwil ka na ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon at nagiging kadahilanan yung mga pangyayari, yung mga sakit, yung mga kaganapan para ma-realize natin mahal pala ako ng Diyos. Salamat. Minsan, hindi natin parang yung mga kalamidad, hindi natin manggustuhin. Pero sa kaalaman ng ibang tao, ginagamit ng Diyos yun para gisingin ang mga mananampalataya. O baka mamaya, yung tao, dalhin sila sa pagsisisi. Amen. Kung gano'n ang inyong pangunawa, pwede rin siguro. Amen. Basta wag lang sa atin na mag-tingin. Baka mamaya, tuloy yan lang, hindi makapagsisi yung mga dapat magsisi. Amen. Pero, let them think na gano'n ang mga bagay na pinangyayari ng Diyos para sila ay dalhin ng Diyos sa mga pagsisisi. Amen? At hindi rin naman natin sila hatulan kung sila yung makapanumbalik sapagkat ang Diyos ay bukas. Ang Diyos ay bukas palad na tinatanggap ang sino man na nagsisisi. Amen? Wala tayo sa posisyon para hatulan ng sino man. Amen? Mamamatay tao nga, tinatanggap ng Diyos. Amen? Mamamatay Kristiyano nga, nag-uusig, taga-usig ng mga Kristiyano, tinanggap ng Diyos.
Si Apostol Pablo. Sino ba ang mga pinatay ni Apostol Pablo? O si Saulo pa nung mga nakaraang panahon? Si Saulo, sino ba ang pinatay niya? Si Esteban, na alagad ng ating Panginoong Kristo. At marami pang mga Kristiyano na inusig nila, kinaladkad, papalabas sa mga bahay purihan, ano mga ginawa niya. Pero nung nakatanggap siya ng biyaya ng Diyos, bukas palad siyang tinanggap ng Panginoon. At hindi lang yun. Amen? Naging daan pa upang yung pagtawag ng Diyos sa kanya ay maging apostol siya sa mga Hintil. Siguro bumawi si Apostol Pablo. Sabi niya, talagang malaki ang aking pagkakasala, malaki ang aking kasalanan sa Diyos. Inusig ko ang mga mananampalataya ni Kristo. Kaya nung siya ay tinawag ni Kristo, nagsisi siya ng lubos. Amen? Ang ginawa niya. Yung kakayahan niya, yung talino niya, yung kanyang abilidad, ginamit niya ngayon sa gawain. Nagpagamit siya sa Panginoon. Amen? Walang sweldo, naging manggagawa, naging apostol, pumunta kung saan-saan. Napunta siya ng Asia. Saan kaya dito sa Asia? Malamang hindi nakarating ng China yun. Walang pagkakarating ng Kristo kay China. Sa China, Pilipinas ba? Saan kaya nakarating na Asia yun? Nakarating siya ng Arabia. Malapit-lapit naman talaga ang Israel sa Arabia, ang Damasco, malapit sa Arabia. Pero Asia, Asia, nakapunta siya ng Asia. Talagang, sa Gracia, nakarating siya ng Gracia, sa Greece, Egypt, saan pa ba? Maraming lugar na napuntahan. Nakarating siya ng Amerika, sigurado. Kasi may Philadelphia. Philadelphia is in America. Amerika ba talaga yun? Yung Philadelphia yun? Pag-aralan nyo yung mga bagay, yung mga lugar na pinuntahan na po sa Pablo. Dahil sa pag-ibig niya sa gawain ng Panginoon, dahil talagang nabuksan yung isip niya at saka yung pangunawa niya. At nagsisi siya ng lubos sa mga kakulangan niya nung siya ay nabuhay na hindi niya pinaglingkod sa Diyos. Hindi naging tagapaglingkod siya ng mali. Naging tagapaglingkod siya ng mali. Ng alin? Ng sino bang leader nila nung panahon na yun? Si Apostol Pablo. Ano po Herodes. Herodes ba? Roman Empire. Kasi ang leader noon ng mga Hudyo yata, ng Roman is Herodes ang tawag. Herodes may ibang pangalan. Just like Egypt. Pharaoh ang tawag sa mga leader na umupo sa kanila. Naging tagapaglingkod siya ng maling relihiyon. Si relihiyon. Unawain niyo sinasabi ko kasi nga ang relihiyon ay mayroon silang mga hindi ang relihiyon ay hindi lahat patungkol sa Diyos. Amen? Hindi lahat patungkol sa spiritual. May mga relihiyon na patungkol din naman sa mga material things. Samahan ito na mayroon silang advocacy, mayroon silang ginagawa, mayroon silang goal. At araw-araw mayroon silang mga bagay na nais mangyari na nasa puso nila doon sa religion. Amen, doon sa religion. Mayroon ding religion na taliwas sa Panginoon, which is yung sinasabi ng Biblia na mga Nicolaitans, mga Nicolaita. Mga Nicolaita na yun, dinadala ang tao sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, dinadala ang tao sa paniniwala na ang pangangalo niya ay natural lang. Ang ano pa ba ang mga paniniwala? Ayun, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Yun yung mga Nicolaitans. Amen? Na itong paligid natin, itong ginagalawan natin, kung hindi sila
mananampalataya, they are Nicolaitans. Ganun ba sa English? Nicolaitans. Nicolaitans. Kung hindi sila mananamba, hindi sila sumasampalataya sa Diyos, they are Nicolaitans. Nicolaitans. Ang tawag sa kanila. At yun yung mga bagay na ipinapaiwas sa atin ng Panginoon. Amen? Yung maniniwala ka sa Diyos-Diyosan, sasamba ka sa Diyos-Diyosan, at yung mga paniniwala ng sanlibutan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang pagnanakaw, ang pangalunya, ang pakikiapid, ang mga bagay na ito na ginagawa ng sanlibutan, yun ang ayaw ng Diyos. Amen? At kung maging ang mananampalataya ay pwedeng maaralan ito. Kaya ngayong pinag-aralan natin na 7 churches, talagang iniiwas sila ng Diyos sa mga grupong ito ng mga Nicolaitans, mga Nicolaita. Bakit? Pwede kang aralan ng mga to. Pwede ka nilang turuan ng mga bagay na ito. Kahit hindi ka nila turuan, pag nasa palibot mo sila, madadala ka. Bakit? Malakas ang impluensya ng sanlibutan. Amen? Malakas ang impluensya ng sanlibutan. Kung hindi ka malakas sa pananampalataya, pwede kang madala. Amen? Kaya palakasin natin lagi ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Tulungan ng Panginoon si Brother Arnold para pasensya ka na. Okay. Gusto ko lang gawing example. God is love. Amen. At ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng talaga para sa Kanya. Mabanat ka. Merong iba, sabihin natin, tumalikod na hindi na nakabalik. Merong iba, tumalikod na hindi na nakabalik. Amen. Dahil siguro it's their choice. May mga paghiwatig ng Panginoon, hindi nila pinapansin. Amen. So, nandun tayo sa kung saan ang paggabay ng Diyos ay dumarating sa atin. Nasa gitna man tayo ng sanlibutan, amen, na pwede tayong daling sa agos na kung saan ang kanilang mga pangunawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong madala. Amen. Malakas ang impluensya ng sanlibutan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Malakas ang sanlibutan. Yung mga kabataan, magpakalakas sila magkabataan. Brother Christian, hindi na kita. Ayan, si Brother Christian. Magpakalakas ka, Brother Christian. Ang agos ng sanlibutan ay malakas para sa mga kabataan. Malakas sa mga kabataan. So malakas, paano natin mapagtatagumpayan ang mga bagay na ito? Palakasin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos at ikaw ay manatili sa iyong paniniwala na kung saan ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay nito sa atin. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong padala sa agos ng sanlibutan. Huwag tayong padala sa aral ng sanlibutan. Amen. Aral ng sanlibutan. Ano ba ang aral ng sanlibutan? Punta tayo sa Biblia. Kasi merong isang tao, di ba? Sabi niya, wala siyang ginawa. Nagtrabaho siya buong linggo, nagpakayaman siya para sa kanyang sarili. Yan, doktrina ng sanlibutan yan. Magpakayaman ka para yumaman ka, gumaan ang buhay mo. Aral man ang sanlibutan yan. Para ikaw ay umaruan, maging magaan, maging mayaman, maging popular ka. Aral ng sanlibutan yan.
Amen? Maging bantog ka, maging sikat ka, aral ng sanlibutan yan. Ano ba ang aral ng Biblia? Magpakababa ka. Amen? And God will lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord, and God will lift you up. Yan ang aral ng Biblia. Kaya sabi ko na aral ng tao, magpakayaman ka para maging sikat ka. Aral ng tao yan. Aral ng sanlibutan. Kaya na gusto ng lahat. Maging sikat. Kung hindi kalooban ng Diyos. Amen? Aral ng tao yan. Pero, hindi ko naman sinasabi na okay lang na kayo ay laging nasa low profile. Hindi ko naman sinasabi na maging ganun tayo. Kasi ano rin ba ang aral ng Biblia? Puntahan natin ang aral ng Biblia. Sa lahat, in everything you do it with all your might. Gawin mo ng may kahusayan. Saan ba yung nakasunod? Ecclesiastes 9:10. Tingnan natin. 8:9. Ikaw ka. Sa anumang iyong gagawin, ang sabi niya doon ay gawin mo alam ka. Ecclesiastes 9. With all your might, parang pagkakagana ng pagkakapahayan. 9:8. Nine, 10. Ano bang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Ano pala tama. English. Yan ang aral ng Biblia. Whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. So, yan naman huwag tayong magpataas, huwag natin hangarin na maging sikat, huwag natin hangarin na tayo ay makilala ng lahat. Amen? Pero hindi ko naman sinasabi na maging low profile tayo palagi. Ano mang iutos sa iyong gawin o ano mang masumpungan mong gawin, gawin mo ng may kahusayan. Amen? At pag nakita ng boss mo, mahusay ka, hindi. Siya na, bahala siya sa'yo. Dagdagan ka sahod mo, bigyan ka na ulit ng panibagong trabaho, o kaya i-promote ka niya. Iyan ang nararapat. Amen? Pero huwag natin hangarin yung mga bagay na ayon sa sanlibutan. Ito ang aral ng Biblia. Amen? Hindi tayo doon sa nagmamagalingan o nagmamataasan. Pag ginawa mo ang best mo, hindi yun ibig sabihin sumisip-sip ka. Aral naman ng Biblia. Amen? Aral naman ng Biblia. Aral ng Biblia. Okay, ano pa ba? Ano pa ba ang aral ng Biblia? Meron pa eh. Ito naman, yung aral ng sanlibutan. Okay. Uminom ka, kumain ka, at magpahingalay ka. Ano? Aral ba ng sanlibutan? Aral ng sanlibutan? Oo. Kasi meron doon yung isang lalaki. Sinabi niya sa kanyang sarili, marami na akong naimbak sa aking kamalig, marami na akong naipon na kayamanan. Mayaman na siya. Ano ngayon ang gusto niyang gawin? Magpahayahay, uminom, kumain, at magpahinga. Yun na lang yung goal niya sa buhay. Hindi kasama ang paglilingkod sa Diyos.
Ano ang sumunod na talata? Sabi ng Biblia, ikaw, haling. Haling, parang, ano ba ibig sabihin nun? Tatalawin ka ng Diyos ngayon. Kukunin na ang buhay mo. Ngayon, mapapakanino kaya ang lahat ng mga naipon mo? Yun ang aral ng sanlibutan. Na ano, walang gawin ng tao, magpakayaman, pagkatapos, i-consume niya lahat ng mga nakuha niya para sa kanyang sarili lang. Ano ang kulang? Para yung iyong ginawa ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. I-consider mo ang iyong paglilingkod sa Diyos. Amen? Isama mo. Isama mo sa plano mo. Magkayaman ka, mag-ipon ka ng marami, hindi naman masama. Amen? Pero, i-consider mo, pag habang ginagawa mo ang mga bagay na yon, patuloy kang may pananampalataya at naglilingkod sa Diyos. Makaipon ka ng maraming mga bagay na yon, patuloy kang nananampalataya at naglilingkod sa Diyos. Yan ang aral ng Biblia. Aral ng sanlibutan, pagpahingalin ka, bahala ka lang sa sarili mo, bahala na ang pera mo para sa iyo. Hindi ganon. Amen. Lahat ng mga bagay, sabi ko sa inyo nung nakaraan, lahat ng mga pagpapala na dadalhin, ibibigay sa inyo ng Diyos ngayon, i-consider natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang isa sa kalooban ng Diyos sa panahon natin ngayon, ayon sa Ebanghelyo, sa kapanahunan ngayon, ang paghahanda. Amen. I-consider natin ang mga bagay na ito bilang pagtupad sa salita ng Diyos. Hindi yung magpapakayaman ka, ito akin lang, bahala na yung paghahanda na yan. Hindi ganon ang salita ng Diyos. Hindi ganon ang ayon sa aral ng Biblia. Amen. Kung wala ka sa aral ng Biblia, baka aral ng sanlibutan ang dala mo. At yun ang religiyon na Nicolaita. Nicolaita. Tingnan nga natin yun. Revelation chapter 2 verse 7. Tagalog. 6. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuputan ng mga gawa ng Nicolaita na kinapuputan ko naman. Okay, itugtong na 37. Makinig ka sa San Espiritu sa Iglesia ng Tagumpay ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kaya mga magtagumpay ng mananampalataya, kakain ng punong kahoy ng buhay. Amen? Brother Arnold, yung punong kahoy ng buhay na ito, this is the source of eternal life. Diba, pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay ay mayroong buhay na walang hanggan. At ang punong kahoy ng buhay na ito, yung bunga nito pag kinain mo, kumbaga, ito yung source ng mahabang buhay. Yung eternal life, ito yung source. Yan ang Biblia na nagsabi. Amen. Mayroon nga yan. Ang dahon ng punong kahoy ng buhay na ito ay pangpagaling sa lahat ng mga bansa. Kaya anumang sakit na meron ng tao, pag nakarating tayo at nagtagumpay tayo sa panahon na ito ng ating Panginoon ang siyang maghahari, tutubo yung punong kahoy ng buhay, dahon pa lamang gagaling ka na. Kaya yung mga arthritis, yung mga sakit sa puso, cancer, anumang sakit meron tayo, tatanggalin, magagamot, magagaling. 22:2 ng Revelation, sampulan natin si Brother. Sa gitna ng lansangan nyo, nasa
pagdako rito sa ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Okay, yun yung source of life. Paano ko nasabing source of life? Kasi nung nagkasala si Eva at Adan, hindi na sila binigyan ng chance makakain sa punong kahoy ng buhay. Hinarangan na yon para hindi na sila makalapit. Para yung buhay nila ay bumiksi ng bumiksi. At ito na kaya, ang dahon. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Lahat ng sakit, lahat ng anumang bagay na nararamdaman ng tao para pagkasakit o manghina, yung dahon pa lamang nito, gagaling na. That's the Bible. Okay. Balikan natin Revelation 2:10. Putong ng buhay 9. Ito. Nalaman ko ano yung kapigatian at ang iyong katukhaan na kapot ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Bakit sinagoga ni Satanas? Mga Nicolaita, pinag-initan talaga ng mensahe. Mga Nicolaita. Hindi man hayag, but they are called sinagoga ni Satanas. Satanism ang tawag yan. Noon pa may satanism na. Yung mga sumasamba kay Baal, Balaam, amen? They're called pagano na naniniwala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. They're called satanism. 10, hindi natin sa 10. 11. Ay, pangalan ko. So, basahin yan. Nabasa naman natin nung nakaraan. Nicolaitans are those naniniwala sa sa pakikiapid, naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, naniniwala sa mga along-along. So, mga paniniwala ng sanlibutan. Balikan natin. 10:11 ng Romans. Okay, ang ating pananampalataya ay hindi hihiya. Amen, hindi hihiya. Hindi tayo ipapahiya. Ngayon, ano mang ating pinaniwalaan patungkol sa salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Nakasulat naman sa Biblia. Amen, nakasulat. Ang salita ng Diyos ay may kaganapan, ay may pangyayari, lalong-lalo na doon sa mga umiibig sa Kanya. Romans 8:28. All things work together for good to them that love God. Ano sunod? Romans 8:28. Nalaman natin na lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, them that love God, according to things. Sa mga tuwing bagay, yung mga tinawag, galing sa kanyang nasa English natin. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Kaya, kung tayo ay umiibig sa Diyos, sa ating Panginoon, anumang bagay na sinasampalatayanan natin ay pangyayarihin ng Diyos. Amen. Kaya yung pangyayarihin ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban at ayon sa Kanyang ginagaling. May imposible sa Diyos pagka gagawin ng Diyos? Wala. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya yung tawag dito, yung volunteer worker doon sa Omega, napakaganda. Kasi kung each family, mayroon dapat volunteer worker.
napakagandang programa. Amen? Maganda ron, mga tatay, maging volunteer worker. Kasi nga, kung it's family, ang mga tatay ay volunteer worker, dadalo sila doon, tuturuan, aaralan ng mga bagay tungkol sa salita ng Panginoon. So yung tatay naman ang mga ngaral sa kanyang pamilya. So yun ang nararapat. Diba? So magagabayan lahat ng pamilya. Yung tatay, magagabayan niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Narapat lang, napakagandang pangyayari. Amen? See? Ay, dati namang ano yun, nag-training yan eh. Sumasali siya ngayon. Ito yan, naging active siya. Pagin ng Panginoon, naging active siya. Napakaganda ng isang ng ganong programa. Eh, sabi rin ng Biblia kasi, sa pagtatapat ng isa sa membro ng pamilya, pwedeng maligtas ang buong sambahayan. Pwedeng maligtas ang buong sambahayan. Bakit? Siyempre, kung yung isa na yun nagtatapat, malakas siya sa Panginoon, ipapanalangin ka niya. Siyempre, sino una ipapanalangin niya? Ibang tao, pamilya niya. Salamat ka, brother Alco. Pasalamat ka. Malakas si Mr. Tess. Panginoon. Baka ipanalangin ka rin, pinanalangin ka ni Mr. Tess. Amen? Salamat ka. Malakas si Mr. Tess. Kasi pinanalangin ka niya sa Panginoon. So, magandang programa yun. Kasi pag natuto ang isa sa loob ng isang pamilya, siyempre siya magdadala ng salita ng Diyos sa loob, siyang magiging gabay, siyang magiging ilaw. At hindi mapapahamak sino man. Amen. Kung sa loob ng pamilya, sa panahon na yon, may mapahamak, hindi na pagkukulang ng iglesia yon, hindi na pagkukulang ng volunteer na yon, nasa tao na yun. Kaya puli ng Panginoon, dinadala tayo ng Diyos kung saan sa ikabubuti ng bawat isa. At ano ang ikabubuti ng bawat isa? Natawagin tayong mapalad na nagbabasa, nakikinig, at gumaganap ng mga bagay na nakasulat sa hula. Amen? Yun ang narapat sa bawat isa sa atin. Anumang bagay na ating maunawaan sa Biblia, yun ang ating panghawakan, yun ang ating sampalatayanan. At ito ay mangyayari at mangyayari sa kapanahunan. Kaya ang magtatagumpay at kakain ng punong kahoy ng buhay. Amen. Nakasulat. Kailan mangyayari Kailan mangyayari? Amen. At sino ang kakain ng punong kahoy ng buhay? Yung nabuhay na maguli o yung mga buhay? Eh, siyempre, punong kahoy ng buhay, yung buhay. Yung nabuhay na maguli kasi, they are incorruptible body. Hindi na kailangan yung prutas na yun. Hindi na kailangan. Incorruptible body na sila. Wala na silang kamatayan. Hindi na sila mamamatay. Amen. So, sino ang nakakailangan ng kagalingan? Siyempre, itong katawan, itong laman. Yung nadadapuan ng sakit ng kung ano man. Kailangan natin ng punong kahoy ng buhay. Mangyayariin ba ng Diyos? Nakasulat. Kailan mangyayari yun? 22 verse 1 ng Revelation. Revelation. Galo. At pinakita niya sa akin sa isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Luklukan ng Diyos at ng kordero. Verse 2. Sa gitna ng lansangan yun, ayun na yun, yung mayroong punong kahoy ng buhay. Sa verse 3, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa
at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon. Saan ba mayroong sumpa? Sa langit o sa lupa? Sa lupa yan. Na ano? Ang Diyos, ang Kordero ay naroon. Na ano? Sila na naghahari. At siya ay pinaglilingkuran ng kanyang mga alipin. Makita nyo, no? At siya, ibig sabihin, isa. Yung Kordero at saka yung Diyos, isa lang. At siya ay pinaglilingkuran ng kanyang mga alipin. Hindi dalawa, ha? Hindi dalawa yung nakaluklok sa luklukan. Kasi sinabi ng Biblia, at siya ay pinaglilingkuran. Pagka in-identify lang niya na yung Diyos minsan naging Kordero. Alam na natin yung araw na ito. Kasi sabi niya, at siya ay pinaglilingkuran. Isa lang yung pinaglilingkuran nila. Amen. So, ano mga bagay ang sinasampalatayanan niyo sa salita ng Diyos? Panghawakan niyo lang yan at pangyayarihin ng Diyos. Hindi niya kayo ipapahiya. Amen? Sa pagdulog natin, sa paglapit natin sa Panginoon, hindi niya tayo pahihiyain. Amen? Pumiling ka sa Panginoon, tatanggapin mo ang iyong hinihingi. Ano pangako ng Diyos? Kumatok ka, ikaw ay bubuksan. Lumapit ka, ikaw ay lalapitan. Amen. Hindi tayo magpapahiya. Lalong-lalo na kung mayroon kang ikakatuwiran sa Diyos. Mayroon kang ikakatuwiran sa Diyos. Hindi ka ipapahiyan ito. Kaya yung mga salita ng Diyos, pangako mo buhay na walang hanggan, pwede mong ikatuwiran sa Diyos. Amen? Sa huling hininga sa huling sandali ng hininga mo, ng araw mo, huwag daw sanang mangyari, pwede mong i-remind yun sa Diyos. Panginoon, ipinaglingkod ko ang buhay ko sa iyo. Ibigay mo nawa sa akin ang buhay na walang hanggan sa pagkabuhay na mabuti. Pwede mong ikatuwiran sa Panginoon. Amen. Pag mayroon kang katuwiran, anumang salita ng Diyos na sinasampalatayanan mo, pwede mo ikatuwiran sa Panginoon. Pero may mga nakatuwiran sa Diyos na hindi pinakinggan ng Diyos. Sinabi ko nga sa inyo nung nakaraan, Matthew 7, ay, saan ba yun? 7:21. Tignan natin, Matthew 7:21. Bawat isa nakatwiran ito mga ito eh. Okay, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa karyan ng langit. Kasi, doon sa Romans chapter 10, kung ibababa natin ang basa, ang sabi doon, ang lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas. Tama ba ang Biblia o hindi? Tama! Ang lahat ng tumatawag maliligtas. Eh bakit dito may tumawag na hindi naligtas? Huwag ninyong papasubalian yun, ha? Lahat ng tumatawag sa Panginoon, maliligtas. Asahan natin yan. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, pagbibigyan ng Diyos, basta may katuwiran ka, at ang katuwiran mo ay matuwid nga sa harap ng Diyos. 22, tingnan natin ito. Marami nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23. At kung magkagayoy pahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen? Katampalasanan. Ano nangyari? Tumawag naman sila sa Panginoon. Manggagawa pa nga sila. Nagpalaya sila ng demonyo.
pangalan ng Panginoon. Nagpagaling sila ng may sakit sa pangalan ng Panginoon. Ano pa ba mga ginawa nila? Gumawa sila ng mga tanda at himala. Isinumbat nila sa Diyos o hindi? Isinumbat ba? Ikinatuwiran nila sa Diyos. May katuwiran naman sila, makatutungan na ginamit din sila. Nung nga lang, hindi sila pinakinggan ng Diyos. Bakit? Marahil isa sila doon sa nasa iglesia ng ano ba yung una? Ephesians. Na ano? Iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Hindi sila nagsisi. Nakiayon sila sa aral ng mga Nicolaita. Hindi na sila nakabalik sa Panginoon. Siguro nanatili pa rin. May gawain pa rin silang hinakawakan. Yung nga lang, yung kanilang pag-ibig sa Diyos, ay yung kanilang unang pag-ibig, paano ba natin masabi? Nahaluan na ng libadura yung kanilang pag-aaral sa salita ng Biblia. Nahaluan na iba. Nahaluan na ng kung ano-anong aral na may Diyos-Diyosan na kung ano na walang Diyos. Ano ba? Hindi sila nakabalik. Hindi sila nakatwiran sila sa Diyos. Amen? Pero hindi sila pinansin ng Panginoon. Kaya tayo, yung pinag-aralan nga natin nung nakarang linggo, na manahan tayo sa tawag na itinawag sa atin ng Diyos. Manahan tayo sa tawag na itinawag sa atin ng Diyos. Dahil kung hindi ka mananahan at hindi ka mananatili sa tawag na itinawag sa iyo ng Diyos, pwede kang mawala, pwede kang manghina, pwede kang matisod. Amen. Pwede kang matisod. At mawala ang lahat ng mga bagay na inaral sa iyo. O mawala ang lahat ng mga bagay na ipinangako sa iyo. Kahit sinasampalatayanan mo ang buhay na walang hanggan. Pero hindi ka nanatili sa tawag na itinawag sa iyo ng Panginoon. Pwedeng mawala ang buhay na walang hanggan. Colossians chapter 2 verse 18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Amen? Yung inaasahan mong reward sa Diyos. Kahit sabi mo, pangako ng Diyos, bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Pwedeng mawala. Kung ano, pag sumamba ka na sa mga anghel. Sino ba ang dapat sambahin? Ang Diyos na. Ngayon, kung ginawa mong sambahin ng mga anghel, sa paanong paraan? Kung kanino-kanino ka na sumasamba, kung kanino ka na nakikisali, kaya akala mo pwede lang din. Kasi spiritual thing din naman. Spiritual din naman. Sumamba ka. Yun nga lang, nahikayat ka na pwede lang sambahin ito. Kasi nga, anghel. Paano mo paliwanag dito? Kasi ang sinasabi ng iba, ang anak, anghel. Jesus Christ daw, anghel. Hindi nila alam
yung talagang hiwaga ng Diyos ay nagkatawang tao at yun ay si Kristo. Sinasabi ng iba kasi ang anak ay dating anghel at naging tao. So, ibang ayon na ng pagsamba. Pero may kusang pagpapakababa pa rin. Ha? Yun nga lang, na-divert na yung kanilang pagsamba sa Diyos na at sa anghel. Ang tunay ng pagsamba ay sa Diyos. Amen? Pero narapat lang din natin sambahin si Kristo. Bakit? Ang Diyos at ang Ama at si Kristo ay iisa. Siya lang din naman. Amen? Ano pa? Natili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan. Ayun na, nagmapuri na sa kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Nagkaroon na ng bahid yung mga aral na natutunan nila patungkol sa aral ni Kristo. Amen. Nagkaroon na ng ibang bahid. Okay. So, huwag niyong hayaan na anumang bagay na aral na ito ng sanlibutan o aral ng anuman o ng sinuman ay dalhin kayo upang yung inaasahan yung reward ay maagaw. Amen. Huwag niyong hayaan. Sa pananampalataya mo kay Kristo, amen, at sa pananagumpay mo sa iyong pananampalataya, automatic, buhay na walang hanggan. Amen? Automatic, buhay na walang hanggan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino? Si Kristo. That whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Automatic yun. Pag sumampalataya ka at naniwala kay Kristo, amen, at nagtagumpay ka hanggang sa huli, automatic ang buhay na walang hanggan. Amen? But, ito nga nabasa natin, huwag niyong hayaan na maagaw sa inyo yung reward na yun. Naagawin sa inyo ang buhay na walang hanggan. Na ano? Dalhin kayo sa pagsamba hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Dalhin kayo sa mga aral at unawa na hindi ayon sa Espiritu, kundi ukol sa laman. Amen? So pwede tayong agawan ng diablo, ng reward. Pag hindi natin pinananatilihan yung mga bagay na natutunan natin. Okay, dito. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. Agawan pala ito ngayon. Agawan. Pwedeng agawin sa inyo ng sino man yung buhay na walang hanggan na nakapangalan na sa'yo. Sabi niya, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Agawan tayo ngayon. Nasa pakikipagbaka tayo ngayon. Amen? Matagal pa, nakikipagbaka na tayo. Ang sanlibutan. Pilit tayong inaaralan ng sanlibutan. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Amen? Pero, salamat sa Panginoon at nagtatagumpay tayo dahil palagi tayong nakapakinig at nakabasa ng Kanyang salita. Pakikipagbaka. Actually, malakas ang influensya ng salita. Kung hindi malakas ang espiritu na nasa sayo, madali kang maikayat ng sanlibutan. Kaya sabi ko nga,
magpakalakas tayo sa ating pananampalataya. Na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Kaya, yung pananampalataya natin ay hindi tayo papapahiya. Manatili lang tayo. Amen. Yung mga bagay na pinaniniwalaan natin sa banal na kasulatan, narinig natin, natutunan natin, mangyayari at mangyayari. Amen. Kanino mangyayari? Sa mga sumasampalataya. Sa mga sumasampalataya. Sa mga hindi sumasampalataya, hindi hahayaan ng Diyos na makita niyo. Hindi ka nga naniniwala, ba't ba mapapaabuti ng Diyos niyo? Mangyayari na lamang, mapapahiya ka na ano, pagka binuhay kang muli at nakita mo yung kaibigan mo na nasa ibang kulungan nagtagumpay at ikaw hindi. Dadalhin ka ng Diyos sa ibang torment, the day of torment. Torment kasi is parang pagdurusan. Magdudusa ka ng gusto. Magsisisi ka ng gusto sa araw na yun. Sana naniwala ako kay ganito. Sana naniwala ako kay ganito. Pagsisisihan mo, that is the day of torment. Yung kaparusahan, araw ng kaparusahan, araw ng pagdurusan. Kailan yun? Sa paghihiwalay ng kampingan ng lupa. Maraming bagay tayo mga dapat mo mapag-alaman patungkol sa banal na kasulatan. At dito, ipinapahayag na kung saan tayo ay manatili, tayo naman ay pagpapahayagan ng Diyos ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. Amen. Kaya kung babalikan natin yung araw natin ng nakaraan, 1 Corinthians chapter 7 verse 24. Mga kapatid, bayang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. Mga kapatid, bayang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Na huwag tayong maging kadahilanan para isang tinawag ng Diyos ay mawala sa pagkatawag sa Kanya. Hindi. Maging daan tayo para sila ay lalong gamitin, para lalong maging matibay at lalong lumakas. Amen? So, anong bagay ang maibibigay natin para sa Panginoon? Ayan, tanong nga ni Brother Joseph kanina. Sa ngalan ng pag-ibig, ano ang may paglilingkod natin sa Panginoon? Yung tagapakinig, hindi yan paglilingkod sa Panginoon. Ang naglilingkod sa inyo, yung mga nagsasalita, yung mga nagiging pagpapala sa inyo. Gamitin ninyo yung sarili ninyo ayon sa pagkatawag sa inyo. Amen? At upang ang sambahayan ng katawan ni Kristo ay mapagpala sa pamagitan ng pagkatawag na ito. Amen? Siguro, yung iba rito hindi pa alam kung ano ang may contribute niya sa gawain ng Panginoon. Magsasuggest ako, maglaan kayo ng volunteer sa uminya. Hindi, totoo yan. Gawain paglilingkod dyan sa Panginoon. Amen? Gawain paglilingkod dyan sa Panginoon.
volunteer. Tuwing Sabado yata, meron nananawagan sila lagi ng volunteer doon. Gagawin kung anong gagawin. Si Brother Joel, nakapagkakaroon. Yung mga volunteer na yon, ito ay gawain paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Para lahat tayo may bahagi. Amen? At lahat tayo ay makita ng Diyos na gumagawa sa kabasan ng Panginoon. Amen? Nasa pananampalataya po ba tayo? Subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa. Amen? Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa. It is according to our faith ang paghahanda. Nandyan pa ba kayo sa paniniwalang yan, sa pananampalatayang yan? Baka mamaya sa tagal ng panahon, bumitaw na kayo. 2 taon, 3 taon pa lang na palagi kong itinuturo sa inyo ito. Nagsawa na ba kayo? Bumibitaw na ba kayo? Hindi yata totoo. 3 taon na. Amen. Kita nyo, sa ngalan ng pag-ibig, yung 3 taon, arin ninyo parang 3 linggo lang. Mabilis lang yun. Amen. Huwag natin pagsawaan ang salita ng Diyos at huwag natin din pagdudahan ang aral ng Biblia. Amen. Mangyayari ang mga bagay na nakasulat dito. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, mayroon tayong, paano ba sa Tagalog? We have the sure word of prophecy. Yan ang sabi sa English. 1:19 and 1 Peter. O 2 Peter. Ito. At kami ay mayroon lalong panatag na salita ng hula. Sa English, sure word of prophecy. Talagang siguradong ang mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan ay mga hula na binigay ng Espiritu para sa atin. Ano ba ang hula? Hula. Mga bagay na mangyayari sa darating na panahon. Amen? Sa mga darating na panahon. Ang pagkawasak ng sanlibutan, inihula sa Biblia. Ang paghahari ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan, inihula din sa Biblia. So mangyayari ito sa panahon ng Diyos, sa araw ng Diyos, ayon sa panukala ng Diyos. Amen? Kaya nga hinihintay natin lahat. Sana nga mangyari na. Hindi naman sana mapagod sa pag-ihintay. Mas maganda na talagang ang kaharian na ng Diyos ang nandyan. Amen? Yan nga lang, prior sa kaharian ng Diyos, mayroong mga kahirapan. Yun ang paghahanda natin. Yun ang mga pagtitisan natin. Yun ang dapat nating pagtagumpayan. Kaya lalo tayo magpakalakas sa ating pananampalataya. Philippians 1. Isulira na natin siguro ito. Philippians 1:25. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo sa ikagagalak sa pananampalataya. Amen? Makikiisa tayo sa pananampalataya. Makikiisa tayo na susulong sa paglago. Amen? At mananahan tayo at mananatili sa anumang bagay na itinawag sa atin ng Diyos. Amen? Sama-sama tayo. Amen.
Sama-sama tayo. Kaya mas maganda kung sama-sama rin tayong lahat. Amen. Nasa kaganapan ng lahat ng mga bagay na ito ay nagkakaisa tayo. Amen? Nagkakaisa tayo. Romans 9:25. Gaya naman sinabi niya sa aklat na saya sa tawagin kong aking bayan na hindi na dating bayan, niibig mo hindi dating niibig, sa ibig 26. Amen. At mangyayari sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Na-internalize nyo ba yung nakasulat? Internalize nyo yung nakasulat. Gawin yung buhay sa inyong kaisipan ang kaganapan na ito. Mayroong lugar na kung saan andun ang mga tao. Tama ba? Kita nyo, sa dakong pinagsabihan sa kanila, doon sila dinala. Sabi siguro ng Espiritu, doon kayo. Doon kayo, doon kayo, doon kayo. Tama ba sa pag-unawa? Sa pangunawa? O mayroon kayong ibang unawa? Sabihin nyo lang. Hindi natin inabot eh. Mayroon pang siguro next week ulit. Kaya ko siguro dalhin sa inyo 3 oras itong hinanda ko kasi last week pa to. Mayroong pag-aaral dito. Nagturo si Apostol Pablo. Ang nangyari, may mga tumuligsa. Meron din namang mga naniwala. So, hindi ganun kadali mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ganun kadali. Sabi ko nga, internalize nga ninyo itong nakasulat. Sa dakong pinagsabihan sa kanila. Merong dako na kung saan dinala sila ng Espiritu doon. Tama o hindi? O merong kanya-kanyang dako. Okay, sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, hindi ito Israelitas. Amen. Saan kaya yung lugar na yan? Hanapin natin, gusto nyo? Hanapin natin. Saan bang lugar yan? Mas maganda siguro kung sa lugar ng New Zealand. Maganda lugar ng New Zealand. Mga bundukin din. Tapos yung mga scenery, ang ganda tingnan. Maganda. Ayun nga lang, hindi doon eh. Bakit? Pag-aralan natin sa ibang mga bakit hindi doon. Okay. Yung hindi bayan ng Diyos, yung mga taong yun, hindi sila Israelitas. Pero anong sabi ng Diyos? Doon sa dako na yun na nagkatipon-tipon sila, mga nagtagumpay, doon sila tatawagin mga anak ng Diyos. Hindi na Israelitas ito. Ibang lahi na ito. Pero anong declaration? Sa pagbaba ng ating Panginoong Kristo, tinawag niya silang mga anak. God declared them His children. Amen? Ito yung mga nagtagumpay. Sinasampalataya ng ba natin ito? Sa mga sumasampalataya, masasaksihan nyo. Matawagin tayong anak ng Diyos. Sa mga hindi sumasampalataya, hindi pa hinintulutan ng Diyos na masaksihan nila ang mga bagay nito. Pero darating sa kanila ang pagsisisi sa huling araw. Na paano paraan sa pagkabuhay nga ng mahuli, makita nila yung kaibigan nila nagtagumpay. Sila
Purihin ang Panginoon. Ito ang mga bagay na dapat nating maunawaan at malaman. At panghawakan natin mabuti ang ating pananampalataya sapagkat hindi tayo ipapahiya ng ating pananampalataya. Amen? Let's keep on believing. Let's keep our faith in our hearts. Amen? At ang pananampalatayang ito ay kinalulutan ng Diyos. Hebrew 11:7. For without faith, it is impossible to please God. Sa pananampalataya 6. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang malapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisisi. Isang malugod na bagay na tayo ay sumampalataya sa Diyos. Lalo na kung tayo ay nasa pananampalatayang ayon sa katotohanan. Sapagkat may pananampalataya na hindi ayon sa katotohanan. Next week na natin pag-aralan. May pananampalatayang hindi ayon sa katotohanan. Salamat sa Panginoon. Meron tayong mga dapat i-consider patungkol sa pananampalataya at pangunawa. Okay. Kanina ko lang din naunawaan yung palang gift of interpretation, gift of prophesying, at gift of tongues. Pero sa panahon ngayon, yung kaloob na yun ay patungkol sa pagpapahayag ng mga bagay na nakasulat. Mga bagay na nakasulat. So, nauwi talaga tayo sa wisdom and understanding pagdating sa banal na kasulatan. Kaya salamat sa Diyos. Sa ibig magsitay mga sana yung notes mo, Brother Joseph? Yung notes mo kanina? Yung kutibo mo? Nandyan ba? Itago mo lahat yan. Mapapakinabangan mo yan. Mapapakinabangan mo yan. Kaya advice ko, sulat mo sa notebook. Para pag time na i-scrutinize mo, madali pa. Ganyan din ako dati, papel-papel lang. Nawawala. Nawawala. Advice ko, ilagay sa meron pa ako isang notebook doon, malaki. Butay-butay na ako, hindi ko may tapon. Napakahalaga. Napakahalaga. Amen. Papel na maliit, wala. Purihin ng Panginoon. Mayaman tayo sa biyaya at sa salita ng Diyos. At sa pagpakalakas din tayo sa pananampalatayang ukol sa katotohanan na pinayag sa ating Panginoon. Salamat sa iyo. Ating Panginoon Jesus. Tayo tuglog sa pangbanal ko rin ko Diyos sa tanghalin ito. Salamat po sa pagpamayag mo sa amin ng iyong mga gawa, ng iyong kadakilaan, ng lahat ng mga bagay na ipinapunawa mo sa amin kung anong bagay ang mainam at mabuti na iyong pangyayarihin, lalong-lalo na sa amin na mga sumasampalataya, sa mga naninindigan at sa mga umiibig sa iyo, Diyos. O God, kami ay umiibig sa iyo at sa katunayan nito, Panginoon, ay sinusunod namin ang iyong mga utos, ang iyong mga salita, ang mga bagay na ipinapaunawa mo sa amin ayon sa biyaya ng iyong mga gawa. Pagpasalamat kami sa mayamang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, sa iyong kahabagan at gawaan na patuloy naming nararanasan at dumarating
sapagkat pinangyayari mo ang lahat ng iyong mga salita, lalo-lalo na sa mga umiilig at sa mga sumasampalataya. O Diyos, narito kami sa pagbabaw na ang iyong mga salita sa aming Panginoon ay hayag at ipinapaunawa mo ang mga bagay nito. O God, tunay na ang iyong mga kadakilaan at kahabagan at nagpapatunay sa iyong mga lingkod na tapat at ipinatadawi mo ang iyong kahabagang ito hanggang sa kanilang mga mahal sa buhay. O Diyos, salamat po. Mayroon kang awa at habag sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa amin, ito Lord ay dumadaloy hanggang sa mga salinlahi, hanggang sa mga mahal namin sa buhay na aming pinagmamalasakitan at sinasambit sa aming mga panalangin. O Diyos, dalahin ko sa iyong Panginoon at mahal namin sa buhay. O God, nadatnan sila ng iyong biyaya at ng iyong habag at maunawaan nila ang mga bagay na nakasulat sa mga may karamdaman ng kagalingan ng pagkaloob mo, O Diyos. O God, sa mga nanghihina ay palakasin mo nawa ang kanilang pananampalataya. O Lord, sa mga dumudulog at lumalapit sa iyo, Diyos, ng pusang pagsamba at pagpapakababa, Panginoon, huwag mo silang hiyain, huwag mo silang talikuran. Pakinggan mo ang aming mga samot dalangin at papagtagumpayin mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po na sa aming pagdulog sa iyo ay patuloy kang nakikinig at tumutugon. Salamat po, Diyos, at patuloy kang nananahan sa aming kalagitnaan. At ang iyong biyaya ay patuloy na Panginoon, palakasin mo ang bawat isa, patatagin mo ang aming pananampalataya. Sa aming mga pakikipagbaka, Panginoon Jesus, kapagtagumpayin mo kami. Huwag mong hayaan, O Panginoon, ang impluensya o ang dahil ng sanlibutan ay magdala kami o mahatak kami ng siniman at maagaw sa amin ang gantimpalang nakalakot. Hindi bagkus, manatili kami sa pananampalataya nito na hindi na kami pag-aralan o hindi na kami aralan ng sino man, kundi manatili kami sa mga aral na ipinapahayag mo sa amin, lalo na sa mga pag-unawa ito ng iyong mga salita. Salamat po sa kadakilaan na patuloy mo pinapahayag. Salamat po, Diyos, sa kapangyarihan na patuloy mo pinakikilos sa bawat isa. Salamat po sa mga kapatid na nagtatapat at sa pamagitan nito ay pinapadawi mo ang iyong biyaya sa lahat. Panginoon, we give you thanks, we give you praise. At sa kaluwalhatian, Panginoon, ay inihahayag ka namin sapagkat nararapat lang sa iyo ang kaluwalhatian ito. Dakila ka sapagkat ikaw, Diyos, sa iyong mga isa. Panginoon, dadalangin ko ang bawat isa. Pag-ingatan mo ang kanilang mga hanap buhay. Ingatan mo rin ang bawat isa. Dalhin mo kami sa kapanatagan at kapayapaan at katibasayan, mabuting kalusugan at kalakasan ng aming pananampalataya upang kami makapaglingkod ng malaya sa iyo harapan. Ulit ka at nakilain ka, Panginoon Jesus. Lagi namin ikinukonsider at inuuna ang iyong pangalan sa lahat ng aming mga plano at ng aming gagawin upang paunahan mo kami lagi, O Diyos. O kami man, Panginoon, ang ipagpalain ng mga bagay dito sa sanlibutan ay i-consider pa rin namin, Panginoon, ang aming pananampalataya at ang mga bagay na iniutos mo sa amin. O God, nakila ka. Purihin ka, O Diyos, sa buhay na ito. Tataas namin ang dakilang pangalan na maluwalhati. O God, sa pangalan ng Jesus, makapangyarihan sa lahat. Amen.
na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ng awa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kalwalhatian ng karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kalaunahang panahon ngayon at magpakailanman. Amen.